Alright, so good day everyone. Ayan, so I do believe no, lahat tayo is nag-enjoy na sa ating vacation. But then again, I want you to study this lesson, and this is the continuation of what we have discussed or what I have sent 2 weeks ago, part one of menu pricing. And now we will be proceeding to our next lesson. Okay, so this is about menu part 2. Okay, so before we proceed, I just want to ask everyone, or pwede in your own mind, no, at this moment of time. So what are those experiences na na-encounter ninyo during our food bazaar when it comes to the price of those items po na binenta ninyo? Okay, so I'll give you 2 minutes to think of those experiences when it comes to pricing. It can be positive or pwede ding negative. Yan. So, ano ba yung mga ano na yun na encounter ninyo? Okay? And in order to assess if in order to assess class kung kayo ay nanonood at this moment of time, right after watching this pre-recorded lesson, regardless kung anong araw nyo to mabu-view, I want you to jot down sa ating public chat box or sa messenger rather yung answer ninyo, no? So, a quick answer lang sa GC natin isi-send yun. Wala tayong deadline. Regarding my question, what are those experiences na na-encounter ninyo, no, when it comes sa pricing sa mga items ninyo na binenta during our food bazaar? Okay? So, ililive ko muna yung questions na yan sa inyo. And let's proceed with our learning objectives. Okay? So, for our learning objectives class, at the end of the session, the students must be able to identify problems in menu pricing. In number two, let's enumerate the solution in menu pricing. Okay, so lahat ba tayo class nag-agree that there are times na meron tayong mai-encounter na problem, no? It can be sa business, it can be sa operations, no? Or anything, no? Na pwede nating ma-encounter is may mga chances tayo na both positive and negative yung pwedeng maging outcome ng isang bagay. So, same thing in menu design or selling or providing services. May mga problems tayo dyan. Okay? But always remember, kapag may problems po in those specific matters, there's always a solution on how you will address that problem. Okay? So, moving on. So, what do you think are those problems na pwede nating ma-encounter, no, sa paglalagay ng presyo sa mga ano natin, sa mga binebenta natin? So, number one dito, no, is what we call the outdated prices. Are you familiar, class, when we say outdated prices? Ano ba pag sinabi nating outdated prices? 'Di ba? It refers to in in the dictionary, it says that it refers to the price that are no longer accurate
or relevant. So often due to changes in market conditions, pwede yung cost, okay, competitor pricing, and so on and so forth. So outdated prices as well may not reflect current ingredient or ingredient costs, labor, expenses, or market conditions. So nagiging problem, number one problem, no, most of the time, once we sell goods or we provide services to our customer, hindi na po relevant yung tinatag nating price for them. Kumbaga, kung makikita natin halimbawa sa market na yung presyo ng isang halimbawa is halo-halo, no? Kung sa market is nagko-cost na siya ng 60 pesos and then sa mall halimbawa is nagko-cost na ng 75 pesos yung isang baso ng halo-halo and then sa mga fast food and restaurant nasa 100 plus na siya. So ikaw, kailangan ka sumabay within the prices I have mentioned. So ibig sabihin lang po kung ano po yung pinakamababang price, no, nabanggit ko, let's say for example, 60 pesos. So hindi mo po pwedeng e-presyo ng mas mababa sa 60 pesos yung halo-halo. Okay? Kasi bakit? Magiging problema siya. Okay? Paano magiging problema? So, there are times na mapapansin mo, hindi ka pala kumita at the end of your selling. Okay? Kasi masyado pong mababa at hindi na po relevant yung prices na ibinigay or price na binenta mo doon sa customer natin. So, might as well aralin mo maigi yung ingredients mo plus the labor equivalent to the cost, no, ng iyong product. Okay? So, halimbawa naman, kung mababa ang bili ninyo na ingredients from the supplier, okay lang yon. Medyo babaan natin sa 60 pesos o kanina. Okay? Kasi mura mo naman siyang nakuha. But I do believe ngayon kasi sa ano natin, sa panahon natin, halos lahat na ng bilihin ay sabay-sabay tumataas ang presyo. So, bihira ang makakita tayo at makahanap ng isang supplier na talagang mas mababa dun sa pinagkukuhanan din ng ibang kakumpit ninyo. So, kung mangyayari man yon, same thing yan sa labor. Papasok yan sa labor naman yung time na ginugol ng ating purchaser para makahanap lang ng best at cheap na supplier. Okay? So, yun po. Outdated prices, one of the problem. And also, inaccurate cost calculation. So, you might be underestimating the cost of ingredients, labor or overhead leading to lower than expected profits. Okay? So, sa inaccurate cost calculations naman, mapapansin natin dito is yung overhead na tinatawag po dito ay yung dami or bilang po ng ipoproduce ninyong product. As for example, sa isang market or sa isang location, ang ine-expect ninyong target the whole day from the opening to closing ng inyong store from 8 to 5 halimbawa is 100 customers. And then that 100 customers is equivalent to one transaction only. So ngayon, hindi mo na measure kung ilan ba yung ita-target natin with that location. No? So, ang laki ng gastos mo sa ingredients mo, sa pasahod mo sa tao mo, okay? Pero pagdating doon sa mga customer na ina-expect mo, lower than 100 persons or customers yung bumili po ng product ninyo or ng service. Or minsan wala pa sa kalahati. So how you will earn that profit if sa ating overhead po ay kulang na. Okay? So dito papasok yung another problem that there's an inaccurate cost calculations. Or kung gusto mo naman, halimbawa, na forecast mo na 50 customers lang for today ang sa tingin mong bibili. Kasi this is something like
a skill din na tinatawag class, marunong tayo mag-estimate, marunong tayo maglaro sa market over the ingredients labor na need. Okay, for that particular day or particular operation. So if that is 50 lang ang nafo-forecast mo, so doon ka lang po magbe-base ng ingredients needed mo for that specific day para hindi po masayang yung ibang ingredients. Kasi yung profit natin na instead cash on hand mo na dapat yan dahil consumable na, ang mangyayari, maaano natin siya as waste or leftover. So may particular amount din sana yan, kaso hindi mo na mabibigyan ng presyo or wala nang benta sa natira mong ingredients dahil tira na lang siya eh. Eh kung lahat yan na-consume mo, pwede pa natin siyang ma-convert as profit natin. Okay? So next is ignoring market trends. So competitors' pricing, customer preferences, and economic factors can influence what customers are willing to pay. So class, dapat hindi din kayo nahuhuli sa mga makabagong trends nowadays, lalo na sa mga food. Ano ba yung mga trending na pagkain ngayon napapansin nyo sa Facebook, sa social media, or kahit somewhere, no? Ako, favorite ko talaga halo-halo kasi mainit ang panahon ngayon. Naiisip ko today halo-halo. Yung parang meron nag-o-offer ngayon sa Facebook, if napapanood ninyo, yung parang halos isang timba na yung halo-halo. Good for sharing na siya or good for 4 persons. So that is trend ngayon. Kahit sabihin mo yung halo-halo is ang pambansang dessert din ng mga Pilipino, hindi yan nakakaumay tikman at hindi yan nakakaumay bilhin ng bilhin, lalo na kung napapanahon kung meron kang mga makabagong strategy. New concept kumbaga. So, kung mapapanood nyo yun, I forgot the name lang nung nagtitinda ng halo-halo na yun na nagtrending sa Facebook. No? Isang timba. So, parang ikaw kung bibili ka, parang you know already the taste, but you want to try the concept eh. And that's one of the trends. And if you will ignore that, mapapanis ang halo-halo mo na dibaso. Kasi lahat ng tao nandun sa makabago. Diba? So, alam niyo naman ngayon sa panahon natin, kung saan may bagong open na coffee shop, milk tea shop, lahat na lang kahit pare-parehas ang binibenta, yun ang laging sugod bahay, kumbaga, ng mga customer, just to experience something new. So, kailangan hindi natin i-ignore ano ba yung ngayon napapanahon. Ano pa ba example natin? Another trending din, 'di ba, yung mga sandwich sa Divisoria, yung parang jolly hotdog, may lettuce, ganyan. May jumbo, may regular hotdogs, etc. Pinipilahan din 'yon. Tapos marami na ring vlogger, no, ang nag-ano sa kanila, nag-visit, no, kasi sobrang nag-trending din yung hotdog sandwich na 'yan. So kung titingnan ninyo, it's just a regular sandwich lang. Pwede nating bilhin, i-prepare sa bahay. But for sure, within the vicinity, may mga nagpe-prepare. Pero anong bagong concept nung nagtitinda ng hotdog sandwich na yon? Ano yung something sa kanila? So another trend is that with that preparation, ang mura niyang binibenta. 'Di ba? So that is another trend. It's not just the picture or the actual, but also it reflects to the price din. Siyempre, sabi niyo po kanina parang kailangan yung prices updated tayo. Gaya nga ng sabi ko, kung mura mo na supplier lahat ng kakailanganin mo. So okay lang as long natutubo ka. So it take time. Siyempre may pagod, may puyat kasi siyempre hahanap ka ng pinakamurang supplier natin, halimbawa ng hotdogs and sandwich. So, wala namang magiging problema doon. Lalo na kung more than the quality, yung price na ibinabagsak natin sa market. And that is also a trend. Say for example, 39, 49 pesos. May lettuce, may hotdog, meron ng iba't ibang sauce, etc. Napakamura niya, kumbaga. 'Di ba? At saka naman nakakita sa tabi-tabi, parang bike lang kasi yung pwesto nung na yon, nag-trend na business na yon. Okay? May lettuce siyang ino-offer. Eh di ba usually pag may lettuce, nasa loob ka na ng mall, nasa loob ng restaurant or nasa fast food yung mga ganyang sandwiches. Di ka naman nasa Subway.
Pero nandun lang siya sa anong bike. Simpleng bike lang yon. Pumaparada lang siya malapit sa palengke. Pero pinipilahan. Ba't nag-trending? Kasi isa sa presyo, isa na rin yung concept niya na kahit sidewalk lang, makakapag-prepare ng um, very appealing and affordable hotdog sandwich. Okay, and that's a marketing trend. So do not ignore as a seller, no, as entrepreneur. So hindi dapat nating hindi sasabayan kung ano yung uso, ano yung panlasa no ng mga customer natin from time to time. Kailangan sasabayan niyo 'yan. Okay? And example ko yung kay Lavillato, no. So isinabay nila yung paglagay ng ice cream doon sa lemon coffee drop nila, 'di ba? Number one doon makikita natin sa summer season, napaka ano niya, patok niya. Pangalawa, everybody loves to eat ice cream na ihahalo sa drinks. Okay? Para bang bumili ka din ng um, float or Coke float sa fast food chain. 'Di ba? Something like that. So, sa mga students, very ano sa kanila yon, very appealing. Kasi yung mga yan, favorite nila ang mga drinks, presyo ng pang fast food, at masasabi natin na may sila doon sa need at the same time ng target market. Okay? So, what else? Poor perception of value. A poorly designed menu can confuse customers, making it difficult to choose items and potentially leading to lower sales. So, ito naman class, yung another problem din to, poor perception of value. So, let's say for example, you will be presenting the menu card. So, familiar na kayo sa menu card or menu presentation. So, nahihirapan customers nating pumili kung anong bibilin nila because there is something sa menu card mo na halos magkaparehas or magulo yung pricing mo. For example, they will buy brew breeze. Okay? Iced tea brew breeze, a drink. So, sa original price mo dun sa menu card, it costs 39. Pero may another offer mo, which costs 59 pesos, but they don't know what's the difference. Do you get my point? So, anong kaibahan ng 39 sa 59? So, it's just a picture. Okay? What I mean is that if we have the difference between the two items pero the same sila, i-highlight mo po yun sa menu design or sa menu presentation mo. If that 39 pesos consists of lemon, consists of Lipton tea, etc., etc., ano ngayon yung kaibahan ng isang brew drink na tig 59? Ito ba ay sa size? Ito ba ay mayroon pang additional, mas marami yung lemon na ilalagay? Mas maraming honey ba ang ilalagay? Something like that. So, there are times na may mga customers tayong hindi nagigets when it comes sa menu design ang nire-refer naman dito sa per perception of value. So, ngayon, yung pagpa-pricing mo, apektado at the same time. Kasi even your customer is naguguluhan with your menu card or menu design. So ngayon, anong mangyayari dyan? Okay? Magkakaroon kayo ng lower sales or profit kasi at the end of the day, walang umorder ng madami doon sa list ng menu mo. Kasi hindi siya ka-explain. Kasi hindi naman all throughout lagi tayo mag-explain sa customer natin. Kailangan nag-i-speak na agad yung menu design mo doon sa ino-offer mo.
Okay? Kasi para makapag-isip din ng maayos yung customer mo. May mga customers kasi tayong they don't want na maya-maya minamarket mo, maya-maya nag-ano ka, um, nag-upsell ka sa kanila. May mga customers na gusto, they just wanted na i-check lang sa menu card din mag-order sila. So ngayon, paano nila ma maiintindihan yung pricing mo at kung ano yung ino-offer mo if hindi maayos ang or hindi organized yung pagkakaayos ng inyong menu design. So that is for perception of value. Or sometimes naman mas mura pa yung um, mas mura yung a la carte mo compare sa combo meal. So given naman na kailangan sa combo meal kahit papano mataas ng konti pero obvious na parang pag nag-combo meal sila mas mas lugi sila. So, okay sila mag-a la carte. So, dapat maliwanag yung pagkakaparte-parte ng combo meal. Halimbawa, ang combo meal ninyo, one pasta, may iced tea and fries. Okay? It costs 89 pesos. Yung tatlong yon, pasta, iced tea, and fries. Combo meal. And then, yung iced tea mo, pumapatak siya ng, say for example, 20 pesos per cup. Okay? So, yung 20 pesos per cup na iced tea mo, mapapansin nila na sa combo mo, parang sa 89 pesos, naglalaro siya ng 30 or 40 pesos. Example ko lang to ha. May mga ganun kasing pagmimix na mga items na hindi swak doon sa list ng kinombo mo. So, might as well, order sila ng a la carte for the iced tea. Hindi na nila i-combo meal kasi parang mas napamahal sila kapag i-combo. Okay ba? Naiintindihan ba natin? So, familiar naman na kayo sa mga combo meals natin. So, try to check and balance yung presyo ng a la carte over combo meal. So, mas maganda kung combo meal, mas makakatipid dapat sila. Hindi yung mas combo meal, mas mahal. Though, technically, mas mahal talaga yan. But, you need to dive in saan nag-rooted yung price mo dyan. So, kailangan may pagkakaiba yan. Hindi yung pag minultiply mo din naman, ganun din ang kalalabasan sometimes. 'Di ba? Combo meal mo, parang presyo din ng a la carte ng pasta mo, presyo din ng a la carte ng french fries, presyo din ng a la carte ng iced tea. So, ano pinagkaiba nun? Wala. So, papasok dito yung poor perception ng value. Okay? So, lack of menu engineering, not strategically placing high profit items or offering attractive combinations can negatively impact sales and profitability. Okay, so yung menu engineering naman natin, it's something to do with papasok pa rin dito yung concepts, no? So, concepts, no? Let's say, for example, as entrepreneur, okay? So, alam mo kung alin dyan sa items mo ang may malaking tubo. Sa list of items mo, let's say, for example, from appetizer to salad, main course, etc., from a la carte to combo meal, alam mo dyan kung ano may malaking tubo. So, ngayon, you need to strategize. Paano mo isi-sell out din yung mayroong malaking profit? Huwag ka dun sa, ito kasi ma'am, ang mura, ito po muna ipupush namin ibenta. Kasi ito lang po yung kakayanan eh. Okay? So, good thing naman if may ganun tayong mindset. But what I mean is that, kailangan mo ding i-strategize para ma-move din yung iba mong product na may malaki kang profit. So, wag ka doon mag-stock up sa ito kasi mura. So, paano strategy ang gagawin mo para mapansin nila yun? Okay? Na hindi nila makikita na sobrang mahal naman yan, dito na lang ako sa french fries, tig 15 pesos lang. Ay, ang ino-offer mo, 50 pesos eh. Pero what inside that combo meal or yung list of food na ino-offer mo kumpara dyan sa binibili niyang tig 15 pesos. Do you get my point? So, you need to strategize. Huwag mo siyang patulugin. Ay man, hindi nila gusto kasi mahal daw po. Paano pagsisell ang gagawin mo para makita nila yung kaibahan yan kapag mas kinuha nila itong item na to or binili nila itong item na to. For example, dun sa lemon drop coffee. So kung ang difference lang naman is ice cream, you will adjust 15 pesos from the original price ng lemon coffee drop. 'Di ba? But the scoop of the ice cream is more than 15 pesos pag binili mo sa labas. So saan ka na?
doon ka na sa may ice cream. So, nasa pag-i-strategize yan eh. Imagine, you will buy your own ice cream. Bibili ka ng a la carte na drink na walang ice cream. Yung travel time mo, pamasahe mo, etc. Makukonsume yan eh. 'Di ba? May mga brand pa ng ice cream na paano pag naabutan mo doon sa market, wala yung brand na gusto mo. O wala yung parehas na binebenta doon sa shop na yon. Yung plain ano lang. So, mas mapapamahal pa. So, ganun yung mga strategy na kailangan nating isipin to explain to the customer so that they can understand yung yung level din ng kanilang nawo-waste na time compare dun sa i-add nilang amount. Try to imagine that 15 pesos over pamasahe, paghahanap, pag-iisip, anong ice cream kaya ang bagay dito. Nakuha niyo yung point ko? So, sana nakukuha ninyo para maintindihan nyo tong ano na to. So, napakalawak din talaga ng pagbebenta, napakalawak ng pag-cater sa customer, depende sa wants, needs nila, pati pricing. Pero, if you have the skill on calculating everything within, magbo-boom ang isang business, no? Or ang isang entrepreneur. Okay? So, what else? So, solutions in strategies. So, regularly update menu prices. Review your menu pricing at least quarterly or more frequently if ingredient costs fluctuate significantly. So, sabi ko nga sa inyo kanina, from time to time, nagmamahal ang mga ingredients. From time to time, we need to visit sa market kung ano status, depende pa yan sa season. So, if there are times na kailangan magtaas ng presyo, tataasan po natin yan. Okay? Halimbawa, you're offering mango smoothie, pero hindi panahon ng tagmangga ngayon. So, syempre, mas mahal ang mango smoothie mo. But there are times na kapag medyo panahon na ng mangoes, medyo mura mo nang makukuha yan, magkaroon naman tayo ng tawag dito, freebie sa mga customers natin or discount. So, for example, pwedeng hindi mo baguhin yung price para hindi rin sila malito. Worth 109 pesos halimbawa, pero 2 mango smoothie na yung makukuha nila. Na ang regular price nung hindi pa panahon ng tagmangga is 109 talaga. Kasi mahal nga. Pero since mura mo naman siya nakuha at may mga ganun tayong ginagawang solutions, no, is to pwede tayo magpa-buy one take one or pwedeng sort of discount for the first 20 customers, something like that. So that is the solution and strategy para ma-resolve natin yung mga pricing na nagko-cause ng problem. Gusto ko lang linawin sa inyo, yung mga problems na na-encounter natin, hindi naman yan instant ma-resolve. Okay? So it take over time to resolve a certain problems. Pag-aaralan pa yan within the team. No? Hindi yan basta-basta ngayon kasi nag-fail ang isang business, nag-fail ang pricing ng mga list of dishes to offer to the customers, and then bukas gusto mo may changes agad. Hindi ganun yun. You need to study first the reason, anong problems ang pwede nating i-address dito sooner or later, ma-encounter ulit paano. So, may mga series of plans or backup kayong gagawin. Overtime yan. Okay? Hindi yan basta-basta tayong ina-apply agad yung changes. Okay? So, another thing is revenue. Okay? So, what do we mean when we say revenue? So, according to the definition here, revenue management is an important aspect of the hotel company and should be handled with extreme caution and consideration. In other meaning, revenue means the total amount of sales achieved in specified time or period. So, familiar kayo sa revenue. Other term natin dito, profit. In Tagalog, kinikita. No? Pwede din natin gamitin yung term na earnings. Okay? And pwede rin nating gamitin yung word na income. So, that's revenue means. So, ginagamit to class sa business, sa finance, and sa mga big company and organizations. Or even small business
um, small business, small entrepreneurs, ginagamit natin yung word na revenue. So, nanggagaling ang revenue for or from selling products or providing services to our customer. So, importance of revenue management. So, it provides guidance to hospitality workers on how to manage income flow. Number two, it helps an individual to think critically about a situation and also provides the best methods for developing a potential hotel management system. It is also reduces the time and expenses involved with standard pricing tactics. It results in innovation in the development of new goods and services as well as their price. And it helps in the improvement of demand forecasting. So, yung number one natin, providing guidance to hospitality workers. Of course, ano yung tinitingnan natin dito? So, those people, no, or those person na nagmamanage, of course, ng isang business. Okay? So, yung revenue, if they know or familiar already kung ano yung kailangan nilang ma-meet na sales or quota within specific month, so alam nila kung paano i-organize ang income flow. Yung income flow natin, class, nakita niyo yung pinagawa ko sa inyo na sales report. So that is a simple sample ng income flow natin. You have to jot down the expenses over the total number of packs na nasold ninyo, number of products na nasell ninyo, over the capital and the profit. Kapag meron kayong document na yun, class, makikita nyo from time to time for limbawa tatlong araw, tatlong Sabado kayo nagbenta. Makikita nyo yung movement ng profit ninyo within 3 days ng 8 to 5, 8 to 5 lang halimbawa ay nakaka-target pala kayo ng kita na 300 pesos. Example ko lang yon. So with that 300 pesos per day, per Saturday halimbawa, nung mga nakaraang natin, bazaar, ita times 3 ninyo, kung 3 times kayo nagbenta, may 900 kayo sa loob ng tatlong Sabado. Actually, hindi pa nga yan, hindi pa kayo nag-duty ng 8 hours, 1.5, 2 hours, 3 hours lang. 'Di ba? How much more kung mas malaki yung oras, tsaka inaraw-araw natin siya, Monday to Saturday, 8 hours ng 8 hours. Do you think 300 lang yung profit? Palagay ko hindi. Aabot kayo ng 1,000. Okay? So ngayon, if you have the copy or familiar kayo sa income flow, nagiging guided ngayon ang ating mga businesses or company kung ilang dami every time ang ipoproduce at anong mga ingredients usually yung kailangang present sa kitchen. Okay? So, number 2 natin, to think critically about situation. So, ito na yung mga problems na minention natin kanina. Yung mga how we will set price sa ating mga menu, no? Nagkakaroon tayo ngayon ng idea kung paano natin gagawa ng solution yung inaccurate calculation, outdated prices. So what is the best method para i-apply natin siya sa business? Though nakalagay dito is about management, hotel management system, no? So nire-refer din nito yung mga products to sell out sa customers natin. Okay? Ano yung pinaka-best among the rest, sabi nga nila, 'di ba? Anong application or practices yung pwede nating i-adopt para mas makita natin na unti-unting nagkakaroon ng progress and development ang ating business or company. So, it involves critical thinking. Like, paano ba natin ina-apply yung critical thinking? Like, what if ganito ang mangyari? Okay? What if hindi kumita? What if kumita ng sobra? What if mas dumami yung customers? What
if i-apply natin yung request ni customer ganito? What if yung suggestion na ganito? What if mag-combo meal tayo? What if? So, hindi kayo nauubusan ng what if. Because that is part of critical thinking para mas makita ninyo the essence ng kinikita. Okay? Kasi kapag walang problems na mag-arise, walang iniisip, walang challenge eh. Walang challenge sa business. As is ka lang. Okay, benta tayo, kumita, hindi, okay. Bukas ulit tayo kinabukasan, kumita, hindi, okay lang. Sa atin na lang to. Uwi na lang natin to. Something like that. No, there's always a challenge. So kung may challenge, kailangan i-apply ninyo yung critical thinking natin. Okay, it also reduces the time expenses involved with standard pricing tactics. Okay, sabi ko nga sa inyo kanina, if you're familiar with the income flow, mas nalilesen natin yung time na pwede nating i-resolve ang isang issues or problem. Okay? Kasi you know already kung paano laruin yung market, yung product, suppliers, and so on. So, innovation. So, ito naman po yung mga trends, no? Na nabanggit ko kanina. So, kailangan andun tayo lagi tayong updated sa mga trends nowadays, mapa-service or mapa-products para hindi tayo mahuli sa market. Okay? At pwede mo pa yung i-develop. Kung yan is nakikita mo na sa market, baka pwede ka pa mag-innovate out of that new concept. So, kumbaga, i-rejuvenate mo pa ulit yun. No? Yung concept na nakita mo sa social media or nagawa na to ng ganitong restaurant or nagawa na to ng isang sikat na businessman, baka pwede mo siyang i-innovate pa para mas bago pa. Okay? So, mas bago, syempre mas mataas yung inaasahan nating profit dyan kasi sa unang bugso niyan, talagang hindi pwedeng hindi ka pupuntahan at lalapitan ng mga tao. Lalo na pag pumatok sa kanila. So, yun eh. Buhay ka na dun actually eh. Kapag pumatok yung innovation mo na yan, hindi ka na mahihirapan pang mag-upsell, hindi ka na mahihirapan pang humanap ng target market mo kasi mismo sila na yung lalapit dyan. So, innovation is very essential sa business talaga para may laging inaantay, what's more, anong bago. 'Di ba? Hindi siya nakaka-bored. So, creative din, no? Kung titingnan dapat yung mga taong involved dito. And it helps the improvement of demand forecasting. Okay, so it easy for you to detect no yung ups and down ng business if you know the income flow, yung bawa natin ng forecasting pag weekend. Alam nyo yan, maraming tao halimbawa nakapwesto sa mall, yung business nyo. Kapag nasa mall, weekend, alam nyo madaming tao. No? Or halimbawa, bare months. Papunta na sa Christmas, madaming pera yung mga tao because of the bonus in 13 month. So, lahat ng mga tao na yan, anytime makikita nyo sa mall. Or kahit hindi nila gustong bilhin, sometimes, daming pera eh. Diba? Itatry nila, bibili sila. So, ginagrab nyo yung mga opportunity na yan na mas marami dapat tayong discount, freebies, diba? Innovation sa offer natin. So, kaya nyong i-check and balance yung market. Okay? So, ngayon, if yun ang magiging natin, application, so, may tendency ang profit natin, no, ang revenue natin mataas. Okay? So, what else? So, this is the continuation again ng topic natin na nasend ko last time. Na lang, balikan yung unang lesson para mas makarelate kayo dito sa continuation. And I'll be sending hanggang weekend class yung isa pang topic that is included sa midterm exam. So, this is the end of the presentation. Thank you for your time and effort watching this quick recorded lesson natin, and I hope to see you soon. God bless everyone.